What's up guys? I'm back with moto vlogging. Woo! Tagal-tagal ko nang di nagmo-moto vlog, no? More than 2 weeks since Bangkok. Ngayon guys, hahatid ko si Jai. Hahatid ko siya sa Montalban. Pero kakain muna siguro kami. It's good to be back in the Philippines. Guys, alam niyo ba kanina 5 AM labas ko sa Marcos Highway. Tapos saglit lang yun, Ligaya to Pasig Rosario. Kaya siguro na kung hindi traffic, kaya ng 20 minutes. Yeah. Or kung nakamotor, ko 5 o'clock to 8 o'clock. Ligaya to Rosario lang. 3 hours siya guys. Grabe. So, ang huling motovlog ko ay hindi ko na nga maalala kung ano yung huling motovlog ko eh. The most cinematic, no? Hindi yun eh. Pero upcoming na guys yung ano. Siguro by the time you guys are watching this, I've uploaded the part 1 ng ano, Bangkok vlog namin. Kasi masyado siyang mahaba. Yung 8 hours ko na memory, halos maubos ko siya. Parang 1 hour and 30 minutes na lang yung natira. Lubak, sorry. Oh. Traffic oh. Kaya yan. Motor naman eh. Dito naman si Magmoto eh. Sinisipan pa ako. Grabe guys. Ano narinig? Ang gamit ko pala na mic guys ay yung ano, patay. Ayun, nag-go, sakto. Ang gamit ko pala na mic guys ay yung bagong DJI Lav mic ko na binili ko sa Bangkok. And kumusta? Ano na pipick up niya? Maganda ba? Ay, sige. Maganda ba yung napipick up niya guys? Ano maganda? Well, although I tested this already using yung Zex 6R, maganda naman, very clear and crisp yung tunog niya. I could say, I think mas maganda pa siya sa Purple Panda para sa akin. Opinion ko lang naman. Nabenta ko na yung aking Insta360 1R Twin Edition, yung may 360 lens na modular ng 360 ng Insta360. So, praise God, nabenta ko siya. If you've guys seen my FB, binibenta ko to. Itong Ace Pro mismo, Ace Pro 1 at saka yung Insta360. Pero as much as possible, ayoko talaga ibenta tong Ace Pro. Kasi gamay na gamay ko siya. Hindi naman super gamay, pero napapaganda ko yung kulay, yung angles. Kumbaga, alam ko kung paano siya gamitin. Yan, manual settings, ND filters. Napag-aralan ko siya, kaya ayoko siyang bitawan. Pero gusto ko naman yung Ace Pro 2. And yung Ace Pro 2, ang SRP niya is like 20, kulang 26 or ganon, 26k for dual battery. Tapos less 1k siya pag isang battery lang. Kala ko makakukuha ako dun sa Bangkok, pero wala eh, for pre-order lang. So hindi ko rin alam, magtatalo din isip ko kung anong kukunin ko, Ace Pro 2 ba or ano, DJI Pocket 3. Gusto ko kasi din yun eh, DJI Pocket 3. So I ended up just buying the mic, the DJI mic na wireless. Hindi nyo pa rinig dito kasi inaaral ko pa kung paano pa gamitin. Naka-pre-order na ako sa Laz Mall nila. So I think sa November 26 siya darating, if I'm not mistaken. So sana. Kasi ang daming features na subtle lang siya, pero sa nag-edit or nagmo-moto vlog, sobrang laking bagay. Like yung dual AI chip, and then yung wind muff niya, napakalaking bagay kasi dual channel audio na siya guys. So ako naka-cardo kasi ako, so pwede siyang Bluetooth sa cardo, then internal mic ang gagamitin niya sa mismong camera guys or anything na naka-plug in using the adapter. Yun yung mapipick up niya as
camera mic. So naka Bluetooth connection siya sa Cardo ko, and yung Cardo kasi, if you guys know, ang Cardo very good sila sa noise cancellation. So ang naririnig talaga boses, so nakaka-cancel niya talaga lahat. Dito nga pala tayo, Feliz nga pala tayo. Kakain muna tayo sa Feliz. Since dual, yung Cardo at saka yung camera ko, yung Ace Pro 2, magko-connect sila via Bluetooth. Then yung isa, since maganda na daw yung wind muff niya, nakaka-cancel niya na daw talaga yung wind noise. Ewan ko pero sa mga reviews parang maganda siya. Pap, Yo, dito kami kumain. sa high rise? Okay. Wow. Maganda naman talaga. So magiging wireless na yung aking setup kasi yung mic ko nasa Cardo, tapos yung ambient sound ko, yung engine at saka yan, yung ambient sound ng kalsada is recorded sa mismong camera. So pag nilagay ko sa post-production yon, mas madali. So kapag magsasalita ako, pwede kong hinaan yung ambient sound, lakasin yung boses ko, and vice versa. Very subtle changes siya, pero I think napakalaking napakalaking bagay nun, lalo sa nag-edit. Kasi audio is, if not 50%, baka higher siya sa video mo, sa quality ng video mo. So okay lang yung pangit yung resolution mo sa video, pero yung audio mo kailangan maganda talaga. So sobrang laking upgrade nun. Ano po ba? Yan, yung field of view. So 157 or 58 degrees yung niya, yung field of view niya. Tapos very minimal distortion. So yung fish eye lens niya, hindi siya nag-a-affect gaano. Unlike ito, medyo may pagka-fish eye ito, kaya ginagawan ka na lang ng paraan sa post. Another is yung battery. Although wala akong reklamo dito sa sa Ace Pro 1 na battery, as in sobrang ganda ng battery nito. Pero it's much better kung diba? Ang stock kasi nito is 1,650 ata. Ang Ace Pro 2 is 1,800 milliampere, something like that. And ang kagandahan nun is interchangeable yung accessories ng Ace Pro 1 at saka Ace Pro 2. So napakalaking bagay. You don't have to sell everything or have two sets of accessories, diba? Napakaganda ng ginawa ng Insta360 dun. Welcome. Please put your card down. Can you get it? Okay, thank you. So kain muna kami. Park lang, tapos kain kami McDo. Kasi ngayon lang din kami nagkita ni Jai after ilang weeks. Uy, no entry, sorry. Sinundan ko na si Kuya. So another upgrade na gusto ko sa Ace Pro 2 is the new iLock profile. So itong Insta360 na Ace Pro, yung first Ace Pro, is walang lock profile. So okay lang naman, pero it would have been better kung may lock profile siya, like yung DJI. Kasi itong Insta360 Ace Pro 2, lang siya, 8-bit, which is more than enough pa rin, pero it would have been better nga kung 10-bit pa rin, like yung sa DJI Action 4 tsaka 5. Ako kasi mahilig ako mag-color grade, pero very basic color grading lang yan, guys. Hindi talaga ako basta mga scales, mga graphs, normal stuff lang. Well, sana, kasi hindi kaya ng laptop ko yung ganun And the last one I see na Pro dito sa Ace Pro 2, kaya ako bibili, kasi pure video mode. Kasi in-enhance pa yung pure video mode. So sa comparisons against DJI at saka GoPro, malayo. Maganda talaga yung sa Ace Pro 2. And I'm looking forward na this November makuha ko yung Ace Pro 2 and ma-shoot ko agad. At saka ma-compare natin. Hindi ko kasi alam kung ibibenta ko itong Ace Pro 1 Ibenta ko kaya. Kasi dami na nagtatanong nito actually. Pero titignan ko pa. Hintayin ko muna yung Ace Pro 2. Ayan, so naabutan kami ng ulan dito habang inahatid ko si Jai. Ay nako, sa tuwing hahadid ko si Jay, lagi akong nababutan ng ulan. Tapos wala kaming kapote dahil ang dami namin dala. Pero okay lang, dito lang kami sisilong. Hindi na mo. So those are the things that I like about yung sa Ace Pro 2. So comment down below kung agree ba kayo or gusto nyo ba yung Ace Pro 2, worth the upgrade ba.
Sana makapag-cinematic ako. So, enjoy the cinematic. Thank you.